Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, bagsak na bagsak sila. Diligence of a good father of a family lang yan, ha? Ordinary diligence. Ay ngayon, ang required sa kanila, hindi ordinary diligence, extraordinary. Kasi mataas ang posisyon nila, saka special yung kanilang posisyon. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, grabe yan, yung nangyari na yan. So, anong mangyari sa kanila? Hindi yan ligtas. Hindi yan ligtas. Maano yan, mga kabunyog? Mananagot yan. Mananagot yan. So, sa ano natin, imagine ninyo, imagine ninyo, mga kabunyog, ano ang plano nila? Ang plano ng mga DDS, ang plano nila, si Sara Duterte ay maging presidente sa 2028, at kapag naging presidente si Sara sa 2028, itong mga taong ito, yan din ang ilalagay niya. Siyempre, may confidential fund siya. Pag presidente siya ng Pilipinas, si Sara Duterte, confidential funds, confidential intelligence funds. Digong, ang confidential funds ni Digong at intelligence funds, 4.5 billion. Ngayong 2027, ang confidential at intelligence funds ng presidente, nagti-10 billion na. 10 billion na, mga kabunyog. Pera natin yan. O ngayon, pag si Sara ang humawak ng ganyan kalalaking confidential funds at intelligence funds, magagamit ba yan sa tama? Hindi. Bakit? Sinong magli-liquidate? Ito na naman. Ito na naman. Sila Costa. Kaya kung hindi ito makakasuhan at makukulong, manalo pa si Sara sa 2028, mga kabunyog, tingnan nyo ang senaryo, makakatakbo si Sara, mananalo sa 28, tapos hindi makakasuhan ng mga ito, hindi makukulong. Kasi sila na ang presidente. Ngayon, anong mangyayari? Sila ang hahawak ng pondo natin. Kung ang pinag-uusapan na pondo, 500 million lang na confidential funds, sa susunod, ang pondong hawak nila sa Office of the President, grabe, trillion na, mga kabunyo. Tapos ganyan sila. Diba? Diba? So, ang tanong sa atin ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, may tiwala pa ba tayo? O kayo? Kasi ako wala na eh. May tiwala pa ba kayo kay Sara Duterte? Paano ka magtitiwala dyan na ginawa mong Vice President, pinagkatiwalaan ng confidential funds, tapos ang ginawa niya, sa halip na sabihan yung mga tao niya, Madam Gina, ikaw po ang in charge niyan, tayong dalawa ang accountable dyan. Huwag mo po, ayusin mo po ang paggastos niyan. Yung mga supporting documents niyan, alam mo naman ang joint circular, basahin nyo, magtanong kayo sa COA para hindi tayo ma-disallowed. O ganun dapat. Ikaw, ang special disbursing officer ka, ikaw lang ang humawak ng pera na yan. Pananagutan po natin yan sa bayan. Di ba dapat ganun ang bilang Vice President? Mga kabunyog? Hindi mo ito papayagang ipagkatiwala sa isang security officer na hindi empleyado. Ginawa ba ni Sara yan? Hindi. Si Sara pa nga ang pasimuno. Si Sara pa ang mastermind. Si Sara pa ang architect. Di ba? Ngayon, yan yung tapos pagkakatiwalaan mo yan na maging presidente sa 2028. Dito pa lang, wala nang tiwala kay Sara eh. Betrayal of public trust. So, kung walang tiwala sa kanya, anong dapat gawin? Removal from office. Ngayon, tapos na ba yon? Hindi. Kung kailangan siyang kasuhan para maparusahan sa ginawa, ito yung mga kasabwat niya, diyan na ngayon papasok ang ombudsman. Diyan papasok ang ombudsman. Kaya ito, mga kabunyog, na ginagawa natin, first step pa lang itong impeachment na to. First step pa lang to, removal from office, kasi wala na tayong tiwala. Betrayal of public trust. Imagine niyo ano ba? Dinideny ba ng defense na si Sara Duterte ang nagsabi kay Acosta at saka kay ang nagsabi kay Acosta na ibigay kay La Chica? Hindi. Yun. Mga tao nila yan eh. Tao nila yan si Acosta, tao nila yan si Ortonio. So,
Ganito mga kabunyog. And yet, ang lakas pa ng loob ni Sara na magsabing wala naman daw mga ebidensya. Wala daw ebidensya, sus naman. Tambak na tambak na. Di ba? Tambak na tambak na. Ito hostile witness na ito. Galing na ito sa kanya, tao niya yan. And yet, ganun ang sinasabi. Na talagang ang confidential funds ay sila Chika ang humawak. At ang nagsabi sa kanila na ibigay ang confidential funds kay La Chica ay si Sara. O, di ba? O ngayon, ano ang nakalagay sa batas? Ang nakalagay sa batas, kapag ang liquidation mo ng confidential funds, kapag ang paggastos mo nito ay disallowed, excessive, irregular, hindi mo maayos yan na i-account, questionably, disallowed, irregular, ang presumption niyan, binulsan nyo yan. O yan ang presumption. At yung presumption na yan, legal yan. Legal presumption yan. Hindi yan chismis. Kasi hindi mo maliquidate ng maayos. Or liquidate mo questionably. O katulad yan. Di ba? O, ano ang presumption dyan? Presumption, legal presumption. Ang presumption dyan, kinurakot nyo yan, binulsan nyo yan. Di ba? Ganyan. Ngayon, dito sa impeachment, hindi masyadong mahigpit ang ebidensyang kailangan dito. Kasi hindi naman to criminal case. Pwede na dito ang clear and convincing evidence. Ibig sabihin, ebidensya lang na makakakumbinsi, pwede na yan na ma-remove from office. Convicted na yan si Sara. Pero kapag sinampa yung kaso sa korte, makukulong siya, medyo mahirap-hirap ang proof doon. Ang kailangan doon, proof beyond reasonable doubt. Nakikita nyo yung ganun mga kabunyog Ito nga pala, tanungin ko kayo mga kabunyog Okay, tatlong bagay. Ito, maganda-ganda to. Tatanungin ko kayo. Gusto kong makuha ang pananaw nyo dito. Tatlong bagay. One, impeachment. Tanggalin sa pwesto. Pangalawa, criminal case. Dapat makulong. Or pangatlo, halimbawang tumakbo sa eleksyon. Halimbawang hindi natin na-convict. Halimbawang hindi na-convict sa impeachment. Halimbawang hindi rin na-convict sa criminal case. Ibig sabihin, hindi natanggal sa impeachment, hindi rin na-convict sa criminal case. Pero tumakbo pa rin sa 28. Okay, tanong ko sa inyo ito. Sa impeachment, ano ang kailangan natin na proof? Beyond reasonable doubt ba? Guilty beyond reasonable doubt? Tama o mali? Sa impeachment, kumbaga dapat napakatindi ng ebidensyang kailangan natin, napakatindi ng proof na kailangan natin, yung walang kaduda-duda. Ganyan ba ang kailangan sa impeachment? Proof beyond reasonable doubt? Ano? Sagot? Anong sagot? Kailangan ba talaga na napakatindi, walang kaduda-duda? Impeachment itong pag-remove sa office? No, sabi ni Mary Cachula. Kailangan ba na, kasi ang gusto kasi ng mga DDS, gusto nila dapat napakatinding ebidensya. Yung proof beyond reasonable doubt. Ganun ba ang kailangan? No, sabi ni Daisy D. Hindi kailangan na ganun. Kasi hindi naman to judicial trial Ang impeachment, political. Ang pinag-uusapan dito, wala ka ng tiwala, kaya gusto mong alisin sa pwesto. So political ito. Dahil political ito, hindi naman kailangang napakahigpit ng proof. Hindi naman siya makukulong dito sa impeachment na to, matatanggal lang sa pwesto. So parang ano kami? Wala na kaming tiwala dyan. Kitang-kita naman sa ebidensya Bagamat pa rin, hindi naman to proof beyond reasonable doubt, pero sa impeachment kasi clear and convincing evidence lang, substantial evidence lang, pwede pang gamitin mo, preponderance of evidence. Pero hindi proof beyond reasonable doubt. O ngayon, halimbawang natanggal na siya. Halimbawang natanggal na. Pagkatapos natanggal, isinampahan ng kaso. O di syempre, na yan? Pag na-convict siya doon sa kaso sa Sandigan Bayan, makukulong siya. O ano nang kailangan doon? Mabigat na yon. Kasi ikukulong mo na yung tao
ikukulong mo na. So ano na dapat ang proof doon? Proof beyond reasonable doubt. Pang-criminal case na yan. Mahigpit na yan. Kaya itong nandito sa impeachment, hindi dapat ito gamitan ng napakahigpit na ebidensya. Hindi kailangan kasi betrayal of public trust lang naman to. Hindi naman to plunder. Hindi naman to plunder. Ang kaso niya ba sa impeachment, plunder? Betrayal of public trust. Wala na tayong tiwala. Yun. So, paano ka mawawala ng tiwala? Ito na ngayon. Di ba? Impeach ngayon, plunder later. Pero dito sa impeachment, clear and convincing evidence lang. Ngayon ang tanong ko, ito ba mga pinipresent na ebidensya, testigo ng prosecution? Hindi pa ba ito clear and convincing evidence? Ha? Clear and convincing evidence na yan. Di ba? Kahit sa preponderance of evidence, ano na yan, pasok na yan. Ngayon, pero pag nag-criminal case, ombudsman na yan, dadalhin sa sandigan, ang sandigan bayan, ano na yan, proof beyond reasonable doubt na yan. Kasi ikukulong mo na. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, halimbawa, hindi siya makonvict sa impeachment. So, hindi rin siya makasuhan sa ombudsman. Tatakbo siya sa eleksyon sa 28. Ano naman ang standard na kailangan natin? Kapag tumakbo sa eleksyon ng isang kandidato, kailangan bang convicted siya? Kailangan bang convicted para hindi mo butuhan? Kumbaga sa pagpili natin ng kandidato, anong standard dapat ang gamitin natin? Kailangan ba convicted muna para hindi natin butuhan? Sa atin, duda lang, pwedeng hindi mo nabutuhan, di ba? Sa totoo lang, kung tayong mga butante, mahigpit ang standard natin, duda lang tayo dyan. Hindi. Sa tingin ko, ginawa naman talaga yan. Huwag na nating butuhan dyan para pasiguro tayo. Nakakaduda yan eh. Di ba? Sa eleksyon, dapat duda lang, huwag na nating iboto. Di ba? Sa COMELEC, hindi sila pwedeng ma-disqualify kasi hindi sila convicted. Pero sa atin na butante, pwede naman tayong wag bumoto dahil duda tayo dyan. Di ba? Di ba? Ang ibig kong sabihin, dapat ang butante, ang standard sa pagboto, duda lang tayo na nakakomit yan ng krimen, wag na nating iboto. Kahit wala pa yung sapat na ebidensya, ganun tayo dapat. Mahigpit dapat ang standard natin sa pagboto. Bakit? Ang kailangan ba para wag nating butuhan, dapat makonvict muna? Ang taas naman ng standard na yan. Ang taas ng standard na yan, ibig sabihin, dapat makonvict muna bago natin hindi iboto. Mali yun eh. Mali yun. Dapat pala makonvict muna bago natin hindi iboto. So kung hindi na, sabihin mo, bakit mo hindi iboboto si Sara? Hindi pa naman convicted? Hindi. Wala na kaming tiwala diyan. Wala na kaming tiwala diyan. Ay hindi pa naman napapatunayan. Ay kahit pa hindi pa napapatunayan, pasiguro na tayo sa bansa natin. 'Di ba? Mga kabunyog, kung pagkakakulong ang ang evidence diyan, proof beyond reasonable doubt, matindi yan. Pag impeachment naman, clear and convincing evidence, pero sa pagboto, dapat ang standard natin kahit hindi pa yan makonvict, duda lang tayo. Sa tingin ko talaga nag-commit yan ng krimen. Di ba? Parang halimbawa, katulad ni Revilla. Si Revilla hindi na convict sa plunder. Di ba? Hindi na convict sa plunder kasi wala daw proof beyond reasonable doubt. Pero may pumasok na deposito sa account niya. Saan galing yon? Ay doon pa lang duda na tayo. Hindi. Hindi lang talaga kinonvict ng korte. Pero sa totoo lang, kinurakot yan ni Revilla. Tingnan mo, may pumasok sa account niya, hindi niya pa nga sinasauli. So therefore, pag butante tayo, hindi na natin iboboto yan. Bakit? Duda tayo sa kanyang kredibilidad, sa kanyang integridad. Sasabihin nyo, na-acquit niya, attorney, na-acquit, kaya walang sala. Oo, for purposes yan ng pagkulong. Pero for purposes ng eleksyon, pwede tayong ang standard natin, yung reputasyon or character. Tama si Agustin Mondragon. Di ba? Bakit mo i-require na sa pagboto mo, sasabihin mo, para hindi mo siya butuhan, dapat convicted na muna siya? Ay walang mangyayari sa atin kapag ganyan.
Halimbawa ngayon, ang dami-daming politiko na nababanggit ang mga pangalan. Kumbaga, pero hindi pa naman nakakasuhan. Hindi naman sila nakukonvict. Pag kumandidato yan, wag na nating iboto yan. Wag na nating iboto. Bakit? Eh, may duda na tayo sa kanila. Bakit ibuboto pa natin yan? Ay, hindi pa naman attorney nakakasuhan at hindi pa naman nakukonvict. Ay, bakit? Kailangan ba munang makonvict para hindi natin butuhan? Ganun ba ang requirement? Hindi. Hindi yan. Kaya dito kay Sara Duterte, ang pinag-uusapan dito sa impeachment, betrayal of public trust. Di ba? So may tiwala pa ba kayo dyan? Wala na. O di sige, tanggalin na yan. O, betrayal of public trust. Di ba? Ngayon, pagkatapos ng betrayal of public trust, convicted siya, tanggal siya, kasuhan na naman sa ombudsman. Doon, ang kailangan na doon, proof beyond reasonable doubt. Kasi makukulong siya eh. Makukulong siya. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Wala nang confidence si Ganito yan eh. May tiwala ka pa ba kay Sara? Yun lang naman ang basic na issue dito sa impeachment. May tiwala ka pa ba? 'Di ba? Okay. Magandang araw mga kabunyog, Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog